Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40 sa kanya 20, 20 at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million. Humingi po. Doon po sa may project namin na Yeah. Yes, go ahead, go ahead. Thank you. Senator. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40 sa kanya 20, 20 at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million, Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may ano, sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po? Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahon yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe ng sa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Binarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman.
Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari doon sa August 3 na confrontation eh. In, Okay. Anong role dito ni Engineer Bernardo? si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek na, Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising a hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po. No? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of J.M. Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po, and kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po'y galit na galit sa dalawa, at sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yun po ang magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, J.M. Ramos, sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po. Kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung GMC. So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer to, sunod-sunod po sa akin yan. At inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko pindala sa sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan yan kung dyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang Kailan basta ang may birthday okasyon mo? po September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year, GMC this year? po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall Last kung ano year, po nauna. 2023? Parang 2023 po yata or 2024. 24. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po Your Honor. Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Yun po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na
pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo? Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o merong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Doon sa tanong, doon kay Miss, what is her name now? Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging... Hindi. 3% po, Your Honor. Magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede po magkano ba? Magkano yung 3% sa marami? Magkano ba lahat yan? Umabot ba ng 20 milyon? 20 milyon? Mahigit po. Mahigit. Opo. Tapos mahigit 50 milyon? Pwede. Pwede po. 50 milyon. Mm. Kaya hindi mo masasabing, di ba, nung bago mahuli, o bago nagkahulihan, kasabot ka rin. Ay, hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo, pero Ay, hindi ka po, kasabot? Ay, hindi po 50 milyon, Your Honor. Po, kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Kasi, sorry po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung sinabi niyo kanina. So, babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa'yo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? Opo, bawal na po. 43,490,000, etc. Sa yung account pumasok. Yes, Your Honor. Ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. So nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po tanong ko po yung attorney ko. Kasi po yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Sige, pero... Sasabit ko po sa inyo po lahat. Tanong mo yung attorney mo dahil magaling. Ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanungin... Your Honor, pwede po ba akong just lang. Malilihis lang tayo pero after, sige. Sige, habang hinihintay natin, go ahead. Yung sasakyan po na LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Magkano yung Patek? Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Kaya pa-order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa Bangkok, peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally. Kung kanino po sinasabi niya sa proponent.
Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap paniwalaan, engineer. No? But anyway, so may sagot na si Sally Santos. Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million. 18. 18 million. Yes po, Your Honor. Dun sa 600 million. Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka rin kasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po doon sa license po. Hindi, yung paggagamit ng lisensya, di ba illegal yun? Eh, doon pa lang, hindi ba? Well, anyway, I just wanted that clarified na merong 18 million, ano? Nabanggit kanina babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Paano yun? Ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isoli kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan? Opo. Yun lang? Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. What about yung ibang mga... Sa bagay, paano mo isusoli yung bank accounts? Frozen na, hindi mo? Na-freeze na ba yung bank accounts mo? Opo. Ha? Opo. So alam mo, na-freeze? Meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Your Honor. Ngayon po alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa iyo ng sulat? I mean, attorney ko po. Okay. Okay. So, anyway, yon. So ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sasakyan lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isole, lahat ng... Kung ano po ang ma-account na para ibalik, willing po ako. Willing ka rin bang ipaalam, magkaroon ng waiver ng iyong yung bank secrecy of bank deposits para matikingnan ang iyong mga... Opo, Your Honor. I leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Opo. Sige, mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang, no? If you really are sincere in doing that. Balikan ko na lang, Mr. Chairman, si Ginoong Diskaya. Sabi mo nga, kaya nilagay mo dun sa affidavit mo, 2022 lang dahil yun lang ang yun ang sinabi ni Presidente Marcos. Sinabi ba niya yun? Your Honor, yun po kasi ang nakalagay sa invitation din po. At saka yun din po kasi yung panawagan po. Nakalagay saan? Sa invitation po namin ng subpoena po. Yung invitation po about 2022 projects po ang so specified sakop. Okay, so ang tanong natin ngayon, meron din bang ganong sistema bago mag 2022? Ano pong sistema, Your Honor? Diba? Ilang beses ka nang humarap sa Kongreso tungkol sa corruption, hindi mo pa alam kung ano yung tinatanong natin. Bago mag-2022, dahil base doon sa testimonya ninyo, nag-umpisa kayo sa flood control 2016. Tama? Yes, Your Honor. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganong sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21? At 22. At pagkatapos noon ay sinabi ninyo na kayo ay sinasabi ng information na natanggap natin, kayo yung isa sa pinakamalaki o kaya pinakamalaking nakatanggap ng mga proyekto sa flood control ng 2016 to 2022. So ang tanong, alam niyo yung tinatanong ko, ba't niyo tinatanong do not answer my question with another question.
You know what I'm asking for, what information I'm asking for, because you already gave information from 2022 and beyond. Wag mo kaming paikot-ikot, pinapaikot-ikot nyo kami. So meron bang ganong klaseng sistema ng palakad sa inyong mga transaksyon na umabot sa 12 billion pesos prior to 2022? Your Honor, may pailan-ilan lang po, pero kadalasan po, Your Honor, talagang sumasali kami sa public bidding. Tapos po, Your Honor, pag may mga lumalapit po sa amin, kadalasan po ay, nagpapadyaryo po talaga kami. Hindi, yun nga yung sinagot nyo nun eh. Pero ibig sabihin may mangilan-ngilan. Ilan? 12 billion yun. Ilan sa 12 billion yung mangilan-ngilan? Your Honor, yung mga pinadyaryo lang po namin ng mga lugar po, doon lang po kami nakaranas. Pero Nakaranas ng? ng panggigipit po, Your Honor. Okay, so willing ka bang ipangalan din dito ngayon? Ang lakas ng loob mo nung after 2022 eh. Before 2022, sino-sino yung mga yun? Your Honor, may mga pinadyaryo lang po ako. Bali, district po ang pinangalanan ko. Yung mga, mga sinalihan po namin ng bidding, yun po lang po ang pinangalanan namin sa dyaryo. Well, anyway, Mr. Chairman, mukhang hindi na naman nagsasabi ng katotohanan at selective. Kaya nga, pinag-aaralan ni Senate President kung bakit niya i-recommenda yung pagiging state witness. Mukhang hindi consistent at paiba-iba, Mr. President. Thank you, Senator Baka Kiko. sakaling habang siya nakakontempt, makapag-isip siya ng mas maganda at may sabi na niya yung buong katotohanan, the whole truth, and nothing but the truth. Anyway, Mr. hindi pa President. naman last hearing ito. It has been a long day. Marami rito naman hindi natin natatanong. Nakaupo lang. May mga trabaho siya. So, sige. Yes, You sir. say, Senate President and then... Before that, Senator Mr. Yu. Chairman, yes, okay. The recommendation of Senator Pangilinan, of course, we will ask the Secretary of Justice to consider that. Now, just one manifestation, Mr. President. Usually, pagka meron ka mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na. At para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati dito kay Ms. Santos. Sapagkat tama po yung ginawa ninyo. Dito yung affidavit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang actually, wala na silang problema sa'yo at ito'y sworn affidavit and all. No? At ito'y makakarating na sa Department of Justice. So, yun lang Mr. Chairman, at sana'y makonsider din ng mga iba na involved.